On this episode, we are answering your questions. And we are also having a major catch-up sesh. Pride 2025, Hollywood stuff, and possibly World War III. Ay, bokot. So, get na ng mga snackaroo at maka-chill na with us. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Kala mo Bex? nasa labas. Ano na, Ano Bex? na? Catch-up Ano na ba sesh na. Join lalo ng Chumikla Boom. At ng biglaan ni Techwara sa Bexters. Dexters, the Mel. And Jonah Show. Yes. Ano na ba dyan? Happy New Year! Alam mo, nalulungkot ako. Hindi tayo nag-Happy Bakit? New Year last episode. I'm so sad. Nakalimutan ko Oh siya my God, ilagay hindi sa outline. OMG, hindi ba tayo nag-Happy New Year? Hindi, nung nag-edit ako, sabi ko, ay, hindi kami nag-Happy New Year, my gosh. So, Happy New Year, mga Bex. Happy New Year mga Bex! And of course, everyday Pride Month dito sa Bexters. Kaya Happy Correct. Pride sa inyong lahat. Ayan. True. Alam mo yan, isa sa mga learning ko from after attending Pride, no, na parang hindi natatapos dito yung laban. Parang syempre kasi 'di ba 28 na 'yon, tas after ilang days ay July no. Pero hindi, laban pa din, Pride pa din. Kailangan tuloy-tuloy tayo ilaban ang ating mga dapat nilalaban. Syare. Correct. Kaya, yan din actually same time na naging realization kaya ako sinabi na Happy Pride ngayon and everyday is Pride. It's because, it should be celebrated every day, especially on our show because yan naman talaga ang goal natin is to have, a show that is LGBTQ friendly at saka yung celebrate talaga yung ating community and yung nagbibigay tayo ng update, ng information about our rights, about how we can support our friends that is part of the LGBTQ community. So, ayun, nakakatuwa lang na nagpunta tayo nung Pride March. It's my True. first time. I feel Same. home. That's all. Mm. I feel home. Yun yung pakiramdam Oo. ko. Correct. I felt safe also naman there. Ang arte ko, bakit ako Oo. nabubisit sa sarili? Kasi nga, ang dami mong batuta na nakita. Kaya you felt safe. Daming pulesa. Ayan. Hello sa ating mga viewers from all over the world. Thank you so much for supporting, and may mga comments tayong na-receive na sana daw more ganun pang event. So, hanap tayo ng anong event yung pwede nating next puntahan siguro. Ang nakikita ko Cinemalaya sa October. Bet. Oo, bet naman yan. And then, ako naman, siguro pag meron ng pumayag sa mga interview invites namin ni Bex, Oo, ayan, true. baka mas magkaroon kami ng chance na mag-go din outside, hindi lang kami ma-stuck dito sa Zoom, Correct. So far, we have been reaching and we are still waiting for response. Ayan, so hopefully, True. merong pumayag at magpa-unlock sa atin para mas mabigyan namin kayo ng mas ma-juicing chikahan at putukan literal talaga ng nag-uumapaw na wisdom at perspective sa mga iba-ibang issues na meron tayo ngayon. Actually, kaya kami biglang napa-ask Bexters for this episode kasi I was hoping na meron kaming makakasama today pero hindi nagkatugma yung schedule. So, abangan nyo na lang kung ano yung mga mangyayari sa susunod na episodes. Pero nevertheless, siksik at puno itong episode na ito dahil marami-dami tayong pagchichikahan. Go na ba tayo agad? Gusto ko muna pasalamatan natin yung yung mga nag-engage sa ating last episode, yung mga na-interview po namin sa Pride March. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. And you really made the episode so bright and
and warm. Yun yung masasabi ko. Kasi Pero, maraming nakarelate sa inyo. And naging masaya yung episode namin from last week at marami ring naging views. So, thank you. totoo. Thank you din sa mga consistent natin na supporters no all around the globe from USA, from Canada, like Jerome, Finland. like Sheila, Pau, Joyce from Finland, kay Levi na talagang tinatravel talaga tayo sa kung saan-saan. Dala niya tayo kahit saan Correct. man siya magpunta. And sa ating new listener na si Aubrey, hello sa'yo. Aubrey, thank you for Alert. consistently listening to us. Ayan, and patuloy Siyempre lang ang kay suporta mga Bex. Telly from Sorsogon. Yes, Telly from Sorsogon. At syempre pala ito, no, we supposed to interview Heavily. M today. Oo, we supposed to interview M today, yung from Dubai namin na friend, about the OFW story. Kaya lang, ayun, may pinagdadaanan siya ngayon and he's not feeling well. Sa Baxters, we wish you all the best and we Correct. are happy to hear that by listening to our episode, it's making you feel lighter out of all the struggles that you are going through. Kasi nga, iba talaga pag mental health ang iyong kalaban. Pero, laban lang, Ayan. Bex. Kaya natin yan. Oo. Ayun, so sa pagbabalik namin mga Bex, no, abangan nyo, sunod-sunod kami magbabaklita, yung segment namin about iba-ibang topics, at saka yung mga questions ninyo, aming sasagutin yan. Pero, ayan. So, ito na nga. Ano na natin, dire-diretsuhin na natin yan. Bago sa tayo mapunta tayo na agad, Baklita. Ang mga balitang Bakla. bakler. Ayan, so unang-una sa ating baklita, ayan na nga ang Love Laban 2025 is the biggest pride in Asia. So with 407,000 attendees. Pero ano to, I think kasi madaming event yung Love Laban sa iba-ibang parts of the Philippines. So isa yung sa Diliman tapos yung sa mga probinsya pa. Love Laban din yung tawag. So parang 407,000 in total. Hindi ko lang sure kung for sure ang pinakamarami dito yung sa Diliman kasi yun yung biggest space, no. And ano naman, in fairness naman, safe naman. I felt safe. And may napanood akong interview ni Mayor Joy na sinabi niya na yung mga police doon, and yung mga police sa QC in general, meron silang orientation, SOGI orientation. So parang alam nila how to deal with LGBTQIA plus members. Ganyan. And masaya naman, na GNet lang talaga, na yun yung GNet na alam mong paulan, kaya walang hangin, walang ganun. And umulan din naman talaga nung gabi na, pero wala na kami doon. Early exit kami ng Correct. atake. Ang swerte. Ayun, kaya ngayon kung nakikita nyo mga Bex, no, napaka-fresh namin ngayon. Kasi Totoo. nga, nasa aircon kami. Wala kami ngayon sa lapot area. Ganyan. Binawi yung Ayan. mga gardo nung last episode. Sobrang haggard me. Ayan, and syempre, you are right, no? Kasi nga, since yung numbers na ito is hindi lang sa Manila, meron din sa province. So I guess the numbers are collectively, is collective, no? Yung 407,000. So nakakatuwa kasi we are just expecting like 250,000 attendees if I'm not mistaken. Yun yung parang forecast. Pero dahil nga marami tayong supporters, so laban talaga, di ba? So, ayun, be proud of yourself sa mga nag-show up sa Pride March kasi Totoo. hindi lang kayo umaura doon, talaga nag-march kayo to laban, di ba? Correct. Ayan, ito nakalagay dito, UP Diliman, Araneta City, Tomas Morato, Maginhawa, Baguio, Bohol, Catarman, Agonoy, Bulacan, Iloilo, Magsaysay, Maguindanao, Naga, Negros, Sultan Kudarat. Yun yung mga iba-ibang events ng Pride PH na nag-accumulate ng 407,000 na So may bilang naman din talaga ang LGBTQIA. So, bigyan ng karapatan yung bilang, di ba? And speaking of pride, no, ito naman lipat tayo sa Hungary. I think nag-start to nung 2020 nung nagkaroon sila ng bagong administration. I'm not really sure though. Yung kanilang current administration is medyo homophobic. Meron silang mga bagong batas na ipinaano na dangerous to the LGBTQIA. I think bawal na mag-adopt ang non-married people, tapos inano nila na kailangan the mother is a female, the father is a male, mga ganun. Tapos they were trying to ban Pride sa Budapest,
Pero ang nangyari, over 100,000 people turned out for Budapest Pride in defiance of homophobic Prime Minister Viktor Orban. So maraming umattend, nasa 100K plus, ganyan. Tapos meron din silang worry na baka may pinayagan ng mga police na magkaroon ng mga anti-LGBTQ na rally para tapatan yon. Meron mga nagpunta pero kukonte tapos nasa ibang bridge sila. Mali yung bridge na pinuntahan nila. So, nakakaano lang din na tama, like what I've said sa episode natin nung nakaraan when I was talking to one of our interviewees na at this political climate kailangan talaga maingay tayo, kailangan ipaparinig din natin yung boses natin. And this is a good example na kahit may ban, matapang na hinarap ng 100,000. Wala naman silang nagawa, 100,000 na yan. Hindi mo mababagaan siya yan. Loti kayo dyan. So, yun. So, masaya naman, in fair. Ayan. Bongga yan, no? Kasi diyan mo talaga makikita yung yung unity and yung courage na talagang they really stand up for what they think is right. And it is right. No? Totoo. So, bongga Saka yan. besides Bongga. We the support. besides the LGBTQIA plus members, syempre yung pinaka prime minister nga nila homophobic. Pero may mga kasama sila doon sa rally sa Pride na mga local leaders, no. So parang sila din in defiance din sila with the Pride ban. So maganda din na kahit paano may support sila from their other leaders. It's just that yung mga nasa taas sila yung may problema sa mga bakla. And then lipad naman tayo ng India para mabilis na agad. Indian court rules that trans women are women. So bongga. So pinagtibay Bongga, nila. no? Nakakatuwa Of na. all go ahead. Go Bex. No, I would just like to say na of all countries, India pa talaga. Kasi ito isa sa Totoo. mga conservative country na marami ring homophobic talaga. Kasi it's a mixed culture mixed culture siya. May Muslim, may Hindi, may Buddhism. So everything is there. May Christian nga din. So alam mo 'yon. So it's really hard to fight for something na very indifferent for them. And so it's really nice to hear this kind of news na sa kanila pa talaga galing, no, natanggap yung mga trans. So I love it. And ako lang natutuwa ako na kahit na mayroon tayong mga tao like Trump, like dito ni Viktor Orban na sobrang backwards mag-isip, may mga mangilang-ngilang bansa na kahit papaano naririnig yung gustong ilaban ng LGBTQIA+ community. Katulad nga nung sa India. And anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang na yung mga trans women sa India covered na din or protected na din sila ng mga batas na nagko-cover sa women. Siguro yung mga like kung itaranasin natin sa Pilipinas, yung VAUSI, Violence Against Women and Children, covered na sila doon kasi for women's rights yun, women's protection. So yun yung mga nila, yun yung ibig sabihin nung trans women are women in India. And sana maraming ma-inspire sa mga ganitong little wins, no? I mean, it's a big win, pero in the scope of the world, isa lang yung India, di ba? So sana maraming ma-inspire and makonte yung ma-inspire kay Trump and the other homophobic leaders, no? Kasi parang backwards talaga for me, thinking. Yes. And of course, eto na, dumadako naman po tayo, no, sa Pilipinas ulit. After natin mag-happy Pride, iba naman po ang ating pag-uusapan. Medyo malungkot po ito, no? Kasi nga si Manay Lolit, fresh na fresh naman ang ang balitang to. Si Manay Lolit po, Manay Lolit Solis, yung host po dati ng Star Talk. Yes. Ay pumanaw na po mga Bex at the age of 78. Ito po ay nakumpirma ng kanyang anak na si Sneezy sa GMA News Online noong Friday. Okay, natatawa ka eh. Di mo hindi Kasi nga Sneezy. So, baka idol ng mudra si Ziza. Chareng. So, nag-suffer daw po. Sorry, ang weird ko mag-isip. Sa isip ko, si Manay Lolit pala ang mother ng Seven Dwarfs. Karot lang. Shoota ka. So, ayun na nga. So, nag-suffer daw po si Manay Lolit. Hindi po kami masaya, no? Madami na po naisipin si Mel. Ayan, si Lolit Solis po ay nag-suffer sa heart attack. At ayun po ay namatay po siya sa hospital nung sinugod na. So, ayan, kami po ay nakikiramay sa buong Baxter's family. Kasi ito, naging natin to kasama natin to sa paglaki sa showbiz happenings. Si Manay Lolit. Although isa sa mga controversial din naman talaga na figures in Philippine showbiz kasi polarizing naman din talaga yung ginagawa ni Manay Lolit.
ever since yung mga chismis, yung mga ano. So meron ka talagang hindi magugustuhan, may mga magugustuhan ka, may mga natutuwa, may mga hindi natutuwa. Pero hindi naman natin maiaalis na isa talaga siya sa mga legends or icons sa Philippine showbiz, Manay Lolit. Rest in Pirate. Alam mo, hindi ko makalimutan sa kanya, Star Talk yata yun. Yung nag-aalok bati siya, yung bati siya ng bate, tapos kinukuya-kuya niya yung paa niya, tapos may nasipa siyang dumadaan. Oh my God, ako hindi ko 'to alam, hindi ko 'to Nasipa niya on matandaan. live TV. Palanood kasi talaga ako ng ano ng Star Talk Mga before. Doon ko showbiz nga, happenings, oo. oo, doon ko napulot yung the Tigbak Authority. Correct. Nanonood din ako niyan pero minsan parang nakatulugan ka ta's magigising, yung gano'n. Oo, Kasi ang oo. mahaba yang show na yan, eh. Correct. Ayun, so ayun, rest in power madam and, ayun, manager din kasi siya ng mga celebrity Mm-mm. kaya siguro meron siyang gano'ng side na polarizing yung mga kaganapan at kung paano siya umatake ano. So Mm-mm. it's either you hate her or you love her. Ayan, trabaho lang ika nga nila. Ayan. So, anong sports naman tayo? O gusto mo nang unahin yung Hollywood? Ayan, ito maganda 'tong balita na 'to 'no, yung Hollywood natin. Meron na tayong Hollywood star. Go Oo. Bex. Ayan na kasi, Lea Salonga will be honored with a star on the Hollywood Walk of Fame. So, just last week nga in-announce na, hindi ko lang sure kung kailan yung ceremony kasi di ba may mga ceremony yan na aanuhin. And isa si Ma'am Shilea na I think ang nag-nominate sa kanya ay Manila International Film something kineme ninominate siya to have the star and yun nga na-approve siya. I think kasama niya magkakaroon din ang mga kabatch niya si Miley Cyrus, Timothy Chalamet, I think si Demi Moore, di ako sure, don't quote me. Pero yan yung mga kasabayan ni Leia na magkakaroon ng star sa Walk of Fame this year. Ayan, and Powerful. I'm pretty sure na kilala din siya ng mga kasabayan niya, which is Mm-mm. nakaka-proud kasi Mm-mm. parang kung sino pa yung nandun sa USA, yung pa yung naka-appreciate sa kanya and he's not that much appreciated here sa Pilipinas. Mangilan-ngilan lang kung talagang fanatics ka ng theater, kung talagang nanonood ka ng pelikula nung 90s, kilala mo si Lea Salonga. Pero yung in reality, mas marami pa rin nakakilala kay Lea sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas, to be honest. Yun yung Totoo. ano ko. Kilala siya pero hindi yung sobra yung rage, parang pag nag-concert siya talagang pupuntahan, ubos yung, Mm. malaki yung venue, gano'n. Hindi gano'n kasi yung dating sa akin. Parang Mm-mm. napaka, Underrated. napaka-selected. Oo, napaka-underrated and selective ng community niya, ng supporters niya, I mean. So, we're very proud and very happy for you, Miss Leia. And, grabe ka, no? First to sa Philippines, no, magkaroon ng Hollywood star through her. Totoo. Tsaka sa So, may mga nababasa congratulations. din kasi akong kine-question bakit niya deserve. Ano naman yun, no, Tony Award winning Best Actress naman si Ma'am Shilea at saka boses siya ni Mulan at ni Princess Jasmine. So, meron naman din talaga siyang marka and she's still working in Broadway. Ano pa din siya, Oo. active pa din siya sa Broadway with I think meron siya ngayong musical with the other legends Sondheim and Friends yata yung title yan. So active na active pa din Oo. siya sa theater. Tsaka nag-take siya ng lead role, Les Miserables, Miss Yeah, Saigon. yes. So, kamusta Mm-mm. ka? So, nag-tour yun, hindi lang yun dito sa Pilipinas, nag-Europe din to, nag-USA to. So, pati West End, dinilaban ni Ma'am Shi, talaga naman. So, talagang, Totoo. hindi mo may kakaila na talagang she's an icon. And I'm happy, no, na USA pa talaga yung nakarecognize. So, Totoo. parang, national artist na ba natin siya or I hindi pa think siya na-proclaim? hindi pa yata pero I think that's the next thing that should happen. 'Di ba? Maging That nasa should. Nauna pa yung Hollywood star kaysa yung mm. national artist. This is our very own, Leia. Hindi naman to lumaki Toro. sa kung saang At bansa. saka Dito siya ibang level. Naalala mo lumanda. nung we watched her sa Sweeney Todd, medyo Yes. nilamon niya yung mga Pinoy na hindi siya Dahil napantayan. very wrong nga yung casting. Kasi nga parang siya yung nangibabaw. Parang Mm-mm. kulang pa sa training yung mga ano. Dapat to ilaban sa K-pop training. Tsare! Yung Sa Hive. nagagalit pag bobonics. Oo, 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 dapat oo. sa Hive kay Mr. Hitman Bang, Ems. Ayan, go. Ayan, next ito si Alex Ayala. Ay, sa last episode, sinabi ko na nalaban siya for finals, ganyan-ganyan, sa Eastbourne. And unfortunately, natalo siya doon. Pero, nonetheless, maganda naman yung performance niya. Hindi naman siya natambakan. And she's still world number 56. And then just after that, on the same week, I think one day lang yung pagitan, nag-start naman yung Wimbledon. And she is the very first Filipina to compete in the main draw of Wimbledon. Ano yan?
singles and doubles. Unfortunately, ano kasi 'yon, bunutan kasi siya, and unfortunately, ang nabunot ni Alex for her very first laban is yung reigning champion. So yung current yung defending champion ng Wimbledon yung kalaban niya. So mahirap talaga. And hindi naman din siya like tambak or whatever. Lumaban din naman. Kaya lang yun. And she's still 20. Madami pa siyang very very bright future pa, and after her first game. So yun. Ayan. And syempre, nag-rank na siya 54 from all over the world for women's tennis. Oo, number 54 na po ang ranking ni Iyala. Kaya sobrang nakaka-proud si girl. Kasi talagang represent Philippines. At saka ayan, ng mga Pinoy, no, ang dami na namang hanash. Kahit walang alam sa Totoo. tennis. So, laban nyo. Kasi, kasi Pinoy pride. So, kahit hindi alam ang tennis, go. So, ayan, kung talagang gusto nyo makilala si Miss Alex Iyala, no, try nyo na po mag-research ano ba yung nilalaro niya, kung bakit ba ganun ang system ng scoring, bakit Yes. ba ganun. Bata pa po siya, marami pa siyang opportunities na paparating sa kanya, I'm pretty sure, and marami pang time to practice and to be and to be the best kung ano man yung kanyang ginugol sa life. And nakakatawa na Oo. very supportive yung parents niya, no? Ayan. Kasi kasama niya rin talaga sa games niya. So, Correct. At inshallah, yung mga nanood kasi nanonood ako tapos pinapakita sa crowd, nandun si Russell Crowe, nandun si Rebel Wilson, ang katabi na Rebel si Kate Blanchett. So, mga ganun. So, diba? napalakpakan siya. Oo. Ang power talaga kasi parang hindi naman sa atin, itong sport na ito kasi hindi siya sa atin talagang, paano ba? Hindi siya sa atin yung talagang sobrang kilala, yung tennis. Parang alam mo lang siya, pero yung sabihin mong panonoorin ko to, parang pang-elite circle lang siya. Kasi ang masikat sa atin sa Philippines is yung basketball, ano? Kaya nakakatuwa naman na at least meron nag-represent sa atin sa category na to, which is yung tennis, and that is Alex Ayala. And of course, ito mo talaga mapapatunayan, Bex, ma-share ko lang, na iba talaga pag merong suporta ng magulang. Kaya nga Totoo. kayo, huwag niyo ipe-pressure yung mga matatanda na katulad ko, na mag-anak na and everything kung hindi pa talaga ready. Kasi yung mga taong yan, yung mga, like yung parents ni Alex Ayala, yung mom niya, dating CFO ng Globe Telecom. So alam mong may kapasidad to na paaralin yung anak sa ibang bansa, and retired na yung mother. So alam mo yun, parang ang point ko lang naman sa sinasabi ko is, huwag kayong magpe-pressure kasi kung hindi nyo naman kayo sustentuhan yung pangarap ng mga anak nyo, wag na lang. Totoo. Kasi don't be a hindrance to someone's dream. Kasi ang goal ng magulang is to be the bridge to reach that dream. Yun. Totoo. Kaya tuwan-tuwa ako kay Alex, no? Kasi parang, wow, ito talaga yung exemplary ng family that supports, na family that builds, na family that trust yung anak nila. So, nakakatuwa. It was Totoo. really inspiring. It was really inspiring. I hope i-take din natin to as an inspiration, na bago tayo bumuo ng pamilya, i-make sure natin na kaya natin, i-fulfill yung pangarap ng anak natin at hindi tayo yung maging hindrance. Kaya mong maglagay ng logo, ng globe, doon sa uniform ng anak mo. May globe kasi yun sa sa uniform ni Alex. Globe, tapos may Diba? sa kabila. BPI sa kabila. Oo, doon mo talaga napatunayan na, talagang good provider yung parents niya. Kasi pinaaral sa ibang bansa, pinag-train ng ganitong sport, and not everybody could afford this kind of sport. This is expensive. So, nakakatuwa. Thank you, Ayan. Alex. Pero laban, marami pang chance. Ayan, ito na next. I guess. Ayan. Silver lining ba? Na hindi natuloy ang World War III. Oo. Actually, hindi ko to masyadong nasubaybayan mga Bex. Basta ang nabalitaan ko na lang after ng bakbakan ng Iran at Israel is, nagsabi nun one time si Trump, kung maalala ninyo, nagsabi si Trump na, okay, na daw, ceasefire na daw, tigil na daw. Pero it turns out, hindi naman pala. So, hindi ko alam kung bakit yung sinabi yun, at anong purpose ni Sir, but it's wrong. Kasi nga, umatake pa din naman ng Iran right after. Inatake nila yung mga military base ng USA. Military base ng USA sa Qatar. Is it in Qatar? Or meron pa bang ibang country na natira? Meron, I think 3 iba-ibang countries yun. I'm not really just sure kung ano yung mga bansa na yun. Basta I remember 3 yun. Ayan. So, yun mga Beck. So, ang siguro masasabi ko lang here is, yung mga OFWs natin, na nasa Iran and Israel,
keep yourself safe. And kung kinakailangan po, umuwi na po kayo. Wag na po tayong mag-sacrifice ng buhay dyan. Baka madamay pa Totoo. po kayo sa ongoing na kaguluhan. Hindi lang ngayon siya mainit, katulad ng mga nakaraang linggo na sunod-sunod kasi yung bakbakan nila. Hindi ko alam, parang ano eh, parang wala akong masyado naririnig ngayon na, ano, na balita Oo, na true, true. umatake. Parang ang tahimik ngayon. Pero syempre, hindi natin masasabi. So kaya kung hanggat maaari po, iwasan niyo po munang mag-travel dito sa mga countries na ito. At kung nagtatrabaho po kayo dyan, umuwi na po muna kayo. Tama na po muna yan. Kasi hindi po worth dying for ang war na ito dahil hindi nyo naman war yan. Marami pong Mm. marami pa pong opportunity na naghihintay dito sa inyo sa Pilipinas para magtrabaho kayo or maghanap kayo ng ibang bansa na hindi ganito for a while. Totoo. Huwag masyado ibuwis ang buhay. Ayan. Next na ba? Ito na, may update na tayo sa kaso ni PDD na na-acquit nga Yes. siya sa mga kaso na isinampa sa kanya. Pero meron din naman siyang um, kaharaping jail time. Hindi ako masyado sa details. Bex, go. Ayan. So, ito po ang aking pong pagbabasihan is based din po ito sa update pero para mabigyan kayo ng mas accurate na summary, go lang po kayo dito sa edition.cnn.com entertainment/live-news Sean Diddy. So, kahit itype nyo na po sa Google, PDD update. Tapos, una nyo makikita dyan, CNN, and yung title, and this is based on 2nd of July. So, ang sinasabi po dito is Combs or PDD was found guilty of 2 counts of transportation to engage in prostitution. Ayan. So, doon daw po siya nakasuhan. And then, ito nga po ang sinasabi. Teka lang ha. So, ayan. While si PDD po ay na-acquit of most serious charges, racketeering, conspiracy, and sex trafficking, he is still facing up to 20 years daw of in Serve. prison. Since the maximum sentence for each of transportation count is 10 years. Eh, di ba nga 2 counts of transportation yung na-found siya na guilty. So, kung i-add po natin, 20 years yon. So, meron pa daw pong hearing next week. So, siguro this week na yon to address the scheduling of Combs sentencing. So, yun, apparently, mga Bex, nakakalungkot yung mga charges na sinampa ni Cassie, he was not found guilty. Si Cassie po is yung ex-wife ni PDD. Kung matatandaan nyo, ito yung may nag-viral na video na kinakaladkad siya sa hallway ng hotel from the elevator going back to the room. So, ang naging reaksyon na lang po ni Cassie dito is, sabi po ng kanyang lawyer, she paved the way. Yun na lang. She paved the way for the victims para siguro to speak out more. And then, may disappointment, pero syempre, andyan na yan. So, hopefully, meron pang mag-come out para mas madagdagan yung kaso niya at mas humaba pa. Yun na lang yung hinohope ng company na Cassie. But she's proud na she's brave enough to tell the story. Totoo. I think Diddy tried to post bail pero he was denied. So he's still in prison. So hindi siya pinalabas. And I guess while yes, hindi talaga nakuha yung justice pero the fact na he's still in prison is parang kahit paano at least siguro yun yung silver lining no na hindi niya na magagawa ulit and at least he's still suffering somehow, hindi man talaga yung justice for Cassie yung talagang nakuha pero siguro tingnan na lang natin na at least ang mahalaga na nandun siya sa loob at hindi na siya makalabas ulit. No? So tama ka Bex, sana may mga mag-come out pa para dumami pa yung cases kasi for sure for the how many years that he's been doing it, marami siyang na-victimize and all and sana they would have the courage to come out also para talagang ma-sure na hindi na makakalabas si DT kasi he's really like an evil person. Yes, and it's really disappointing kasi yung isa sa mga lawyer po ni Didi is babae. It's a woman. And then she have stated that PDD said, yung isa po sa lawyer, sinabi niya na he did not sexually assault anyone. So naninindigan siya na wala daw pong sexual assault na nangyari. So ayun yung hindi ko magets, no? Kasi meron na ngang video from that hotel. Meron na ngang mga nag-speak up na naging part ng freak-offs, na they were drugged, na they were like
pushed to do things without their knowledge, na pagising na lang nila, hubad na lang sila. Alam mo yon Mm. na talagang na-abuse talaga yung katawan nila. So, hindi ko naiintindihan bakit to not guilty, magkano ba binayad dito sa mga judges na to. I don't get it. I've read somewhere na majority of the jury were men. Kasi 'di ba sa Amerika, jury system. So, majority is men. So, somehow it makes sense na alam mo yun, they would sympathize with the suspect kasi lalaki. Alam mo yun, parang male ego, patriarchal Oo, society and everything. So, I correct. think yun yung Ako, pinaka main reason bakit na-acquit siya doon sa ibang mga case. tsaka Bex, no, isa pa sa kung bakit hindi ko to maintindihan is, as a judge, you have watched all the videos already. Lahat ng evidence na panood mo, hindi ka ba nandire? Did you not find this like disgusting? Or maybe may nakita sila doon ng mga involved na celebrities na dapat hindi pa makulong. Kasi Ay, hawak hindi. sila sa leeg. I Kasi don't know. it works differently kasi sa US, yung judge kasi ang pinaka niya lang talaga work niya is to like do the proceedings and then siya yung magse-sentence. Pero yung when it comes to the verdict, sa jury talaga yung yung the random people na pinili nila to be the jury of the case. Pero yeah, still pa rin, I still yun nga siguro ang pinaka reasoning ko na lang behind this is yung karamihan kasi nung jury ay lalaki kaya alam mo yun hindi nila alam mo na pag lalaki. It doesn't Yeah. make sense. Tapos yung Yeah. attorney, isa pa sa mga attorney, yung lalaki naman po, no, na attorney ni PDD, sinasabi na this is a great victory. It's a win for us. It's a great victory for the Oh. jury system. Parang, sang banda. Parang, My ay, God. doy. Tapos, si PDD nagsabi na, I love you all, be strong. Ew. Girl, be strong ka dyan. I'll see you again when I get out. Ganon, day. Oh, Girl. I Ayaw ka love you, namin ew. makita. Ayaw ko na Pero, makita. Alam mo ba, one of my favorite song is from The Police, yung Every Breath You Take, na ginawa niya ng mm-mm, rendition with the rap version from mm-mm, PDD. Since then, hindi ko na pinakinggan. mm-mm. Dahil hate na hate ko na talaga. As in, marinig ko lang yung kahit anong song ni PDD, gusto kong manapak, ganon. Yeah. Kaya, Nakaka-trigger I talaga. stick to, I stick to The Police, ganon. The Police version. Pulesa is key. Charing. Correct. Ayan, mga Bex, no? Ay, kayo, Es- chika nyo sa amin, mga Bex, kung anong nyo dyan, hanaasin nyo dyan sa PDD case na yan, kung ano masasabi Pero, ninyo. speaking of pulesa, ito na nga, naalala nyo ba yung last nating baklita about the Sabongeros? Apparently, there Oo. are 15 to 20 na policemen ang involved at isa sa mga itinuturo din nung whistleblower or nung state witness, suspects, dash everything. Kasi hindi pa naman ako confirm kung ano yung role niya talaga, no? Allegedly guys, huwag nyo kaming i-ano, baka makasuhan tayo ng ano dito. Allegedly po, sinasabi niya na ang mastermind daw or ang involved daw sa mga pagpapatay na nangyari ay si Atong Ang at tapos involved din daw si Gretchen. Na parehas nilang dininay. Galit na galit nga si Atong Ang, no, namin niya sinasabi na hindi daw siya mga ganyan-ganyan kineme-kineme. And ayun lang, parang hindi din naman far off siguro. Dahil sila ang kilala talaga. Lalo na nung season, nung mga panahong yung nauso ang online talpak. Sila talaga ang laging viral, no? Yung mga picture ni Gretchen with the mga manoka, mga gano'n Kakaloka. Totoo ba? kineme. May ganyan? Oo, Bex, May kasi ganyan talagang, na kasi si Atong Ang, meron talaga siyang parang farm. manukan. Oo, ganyan. Tapos Yung laging mga nandun si sabungan. Gretchen. Oo, mga ganyang kineme. Ang nakakaawa lang din kasi yung mga fishermen sa Batangas or dun sa Taal kasi may mga dun, 'di ba? Syempre yun. Wala nang bumibili ng mga tilapia, ng mga bangus, yung mga isda na nakukuha dun dahil nga nag-worry sila na dahil nga dun daw 'di ba dun daw nilunod yung nandun daw yung bangkay nung 34, 35 na mga sabongero. So, nag-worry sila. Sabi naman ng BIFAR ba ang nagsabi na hindi daw kumakain ng laman ng tao yung mga isdang yun. So, wala naman daw dapat ikabahala. Pero still, di ba? Nakakaloka. Eh, Oo, kasama mo, day. kasama nila dun sa ilalim yung mga bangkay. Bukod pa rin. Syempre yung katas nun, naiinom ng mga isda. Parang, di ba? Parang, girl, show ko talaga. Pero ayun, at because of this issue, no, kumalat na rin po at nag-viral na rin po yung statement ng misis ng reporter na si Emil Sumangil from GMA na please Mm-mm. keep my husband safe, kineme. Kasi nga, si Emil Sumangil po ang naglabas ng state witness na ito at siya din po ang nag-interview at lumabas ang interview na ito sa 24 oras at saksi at sa kung saan-saan
show sa GMA na rin na public na news and public affairs related shows. Ayan. So, ayun, nakakaawa lang din kasi no, hindi natin alam at hindi pa rin tayo sure kung sino yung totoo nating kalaban. Nagsanga-sanga Ayan. na siya. Oo, nagsanga-sanga na siya at nakakagulat no na si Gretchen at si Atong ang talaga ang involved dito. Allegedly, yan po ang sinasabi nung state witness. So, hintayin na lang po natin kung ano maging resulta at sana mangibabaw po talaga ang hustisya. Hopefully. Ano. Kasi nga, sa mundong ito, greed na lang ang umiikot, pera na lang ang umiikot. Parang Pero hindi mo na din alam kung ano ang true. nag-statement naman na sila parehas na dinenay nila nga na yung involvement nila, hindi daw sila ganyan-ganyan. So, let's see kung saan papunta itong ano na to, Correct. eksena na to. Nakakaano lang din talaga, no? Kung saan na napunta yung from nawawalang mga sabungero to the mga isda to the reporter. Alam mo yan, ang dami ng tinakbo nung nung pangyayari. Oo. At saka sana mabuhay, no, yung mga taong involved dito. Pero, Huwag naman totoo. pumamatay. Totoo. Oo, nakakatakot. Yung safety nga, lalo na yung reporter kasi siya yung, yung nag-expose dun sa state witness. Nakakaloka. True. Ayan. So, sa aming pagbabalik ito naman, medyo napahaba yung backlist namin. Huwag kami magbabalik. Sasagutin namin yung mga tanong nyo na you commented on our post. Ayan. Carry pa ba, Bex? Bet mo pa ba ng more na Bexers na ganap? Follow mo na kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram at Bexters Podcast. That's BEKXTRZ Podcast para naman updated ka sa mga kabexlaan at kung ano-ano pang paandar tulad nito. Gora mo na agad yan, push. Ayan. And we're back, mga Bex. Ano na ba dyan? True. Ayan, so ito na ang Ask Baxters. Naisip ko din kasi ito na medyo meron tayong mga, alam mo naman talaga, pakadami, no? Meron tayong mga new followers na Wow. baka hindi nila tayo kilala. So, baka this is a way for them to know us more. Wow. Oo. At saka no, kahit na maliit tayo, paunti-unti, madami nakikinig. What? Ayan, so maraming Oo salamat sa naman. inyo sa aming maliit na pamilya dito sa Bexters. Maraming salamat sa inyong suporta. Kaya patuloy po ang aming content. Patuloy rin po ang kaba. Tuloy-tuloy lang ang kaba. Totoo. Ayan. So, ato masaya to, no? Kasi medyo nahirapan ako sa ibang mga tanong. Kaya talaga napaisip ako. Totoo. Diba? Isa-isahin na natin to, Bex. Miss Universe yung iba. Ay, pinakauna ako nagtanong, ganda ka? Charing. Charing. Masasabi ko, oo. Diba? With this light. Chareng. Ang masasabi ko lang, let the video speak for itself. Ano daw? Kala mo naman talaga. Tara. Diba? Ayan, ang unang question, bakit masarap ang bawal? My God. Oh my God. Siguro kaya nagiging masarap ang bawal kasi nandun yung parang adrenaline, yung parang may adventure. Pero, Oh my God! Ayoko mag-share ng mga ganyang kabawalan. sa episode Pero 69 yan. Sa episode 69, abangan. Pero ang masasabi ko lang, kaya yan masarap kasi nga may adrenaline factor. Oo, totoo. Yung parang shot, di naman ako mahuhuli, ganyan laban to. Yung parang, the more na ginagawa mo siya, na hindi ka nahuhuli, the more na parang mas masarap siya. Parang ganun. At saka siguro dahil din may risk at may danger and we like that. As Correct. people. Kasi we feel something. No? Like, the simpleng pag-inom, alam naman natin, hindi maganda sa health natin yung pag-inom. Pero kung iinom ako mamaya, may chance na masunog yung yung atay ko. Pero, push lang. Oo, tsaka bilang nasasabi mo na yan ng Vice, isa rin siguro sa masarap na bawal is yung Yossi. But it's been so long that I haven't smoked. Parang siguro ang pinakaano ko na lang is yung vape, pero napakabihira ko na din mag-vape. Parang siguro every after 3 months. Basta kung merong ganap. Siguro ang last ko na vape, magkasama pa nga tayo nitong Pride March. Yun lang yun, pero it's not too much of vaping like the whole time na 10 oras vaping. Yeah. Parang kasi nasa utak mo when you were younger, tapos nag-yosi ka is, kahit na alam mong bawal, is nandun yung parang, you only live once, go mo na to. Tapos, because of Yossi, you'll meet a lot of people. Parang ganun yung mindset Parang, feeling mo part ng networking yung pag-yosi. Kaya, parang, I don't know, isa yun sa mga masarap na na bawal. Sa totoo lang. It's not good for your health. So, sa mga hindi pa nag-yosi dyan, wag nyo na pong simulan because it's hard to quit. Taro. Go, Bex. Ano next question dyan? Ganda ka, chareng. Hindi, next question dito na nakikita ko is,
If you could start a rumor about yourself, what would it be? Wow, very, very Miss Universe yung question. Chareng. The Rumor Has It by Adele. Ano siguro, siguro gusto ko sana ipachismis na jaunties ako kasi yung lumabas natin recent na video, ang laki talaga ng tiyanen ako. Pero dahil po yun sa PCOS, hindi dahil sa jaunties sa kids. Ano ba? Pero effect yun At least magiging mabait sa'yo ang mga tao. Sabihin nila, uy, Oo, lang tayo, chill lang tayo kay Jonah dahil siya ay maselan. Charot. jauntie. Sensitive pregnancy. Charot. Siguro ano pong magandang i-chismis sa akin? Para controversial. Siguro yung may kinarat na Anelia sa sa office, ganun. Mga ganyang eksena. Yun yung mga magandang pagchismisan, yung mababaliw yung mga tao. Dahil di nila ma-confirm kung totoo. Ems, okay, go. Ako siguro ipagkalat nyo na ng masama ugali. Para yun yung standard pag na-meet niya ako, ay hindi pala masama ugali niya. Ganon. Para wala din kayo expectations from me. Kung di ko yun nakausap, ay totoo nga, masama nga ugali niya. Sorry nga. Ako kasi matetest ko talaga kung sino yung true friend ko at this point in time. Yung mga kabataan ko, syempre, ibang Joe na yon, iba na ngayon. So, kung sino man yung nakakakilala sa akin, it's a test if they would believe in such Totoo gossip, naman. na talaga Oo. may kinarat ako or what, papatol ba talaga ako at this point in time in my life, yung mga ganon. Parang hindi naman So, ikaw, it's for you to decide. Ayan, anong next question, Bex? Funniest name you've ever heard? Actually, sa ating dalawa, hindi heard. Seen. Oo, correct. Correct. Yung first day namin sa English class namin nung first year, tapos sinulat ng propeta namin yung name song niya sa blackboard. Tapos ang pagkabasa namin parehas, more na. Mura talaga kasi, pero ang totoo niyang pangalan is Mirna. Oo. Pero yung pagkakabasa ko is Murna kasi nga yung Y ang laki. Parang U. Oo, M tapos Y. Cursive magsulat ang mom. Cursive, correct. Sabi ko, girl, sabi ko, Bumulong siya sa akin. talaga kayo. Oo. Sabi ko, uy, ba't ganun yung pangalan niya? Mura na ba yun? Ayun, Oreta. Ay, oo, Si Ma'am ayan. Si Ma'am Mirna. Ma'am, sorry natawa ako sa first day of class pero it doesn't mean that I hate you. Totoo. Na naging advisor natin for the first year. Buong first year, advisor Correct. natin siya. Na first time ko mag-experience sa kanya, nagkaroon tayo ng project sa kanya na mag-film tayo ng story sa sa book. Nag-film ako, tas ang kagroup ko that time, second year tayo nito, ang kagroup ko that time sina Mameng tsaka si Kevin, tas nag-shoot kami sa bahay ni na Mameng. Tapos naalala ko, nung film namin to, tawan-tawa ako, naka-burn pa siya sa CD, yung pa yung tawag doon dati, binaburn pa sa CD. Kaya ang dami kong alaala. Ang group ko yata niyan, si Raf at si Kath De Leon. I think kaming tatlo yun. Sila yung Saan mga kayo group nag-shoot ko. niyan? Sila Kath, sa Sampaloc. Oo. Sa Oh my God. ano nga sikat na place doon sa Sampaloc? Sorry, alam ko yung place na nabablanko lang ako. Balik-balik. Yan, doon sa balik-balik. Kaya alam mo, marami din akong naiisip dun sa balik-balik, no? Pero, 8 pesos. OMG. Ayan, okay, sige, go. Next question. Ang next question naman is, do you believe in cancel culture? Why or why not? Kung naniniwala ako sa cancel culture, I think it's happening kasi maraming tao ngayon na nagka-cancel ng mga celebrities at mga influencers. So, it's true. But I don't think it's right for someone to cancel a person. Parang kung ayaw nyo sa kanya, edi wag nyo na lang pansinin kasi the more you cancel them, the more you're giving them the opportunity to shine. Parang kayo pa yung nagmumukhang masama. Kasi lalo na kung yung tao na yun is kung pinapakita niya na talagang thriving siya, unless kung hindi siya thriving at marami talaga siyang ginagawang mali, edi that's really a worthy to cancel. Pero kung hindi naman, wag na. Parang I feel like it's not a need to cancel a person. Ako yes with reservations. Wow, alam mo Moreno. Hindi with regards to people, siguro need natin i-cancel yung mga napatunayang kriminal. Cancel na yan talaga. Oh, like yeah, of si course, Didi yes. yan, Oo, mga ganyan. definitely. Oo, yes. Pero like when it comes to like mistakes or yung mga petty things na kina-cancel online, nagkamali ng wordings, nagkamali. I think we should cancel norms, we should cancel beliefs,
we should cancel systems, pero yung people, I don't think na we should cancel those. Parang, like yung mga paniniwala na luma na hindi naman applicable for today, tama, baguhin na natin yan. Ganon. Yun yung take ko on cancel culture. Correct. Ayan. Ano bang next question, Bex? Pinaka-adventurous na ginawa nyo dalawa together. Ay, Meron sobrang, ba tayo, Bex? Feeling ko ang dami kasi namin experience together. Feeling ko one of those happy moments na parang natawa pa ako is yung nasa jeep tayo, yung naligaw yun, tayo yun, pa ako. yun naaalala ko. Totoo, yun din yung naaalala ko. I was about to say, yung buong college life kasi talaga namin, sobrang adventurous niya. As in, siksik-liglig, umaapaw talaga yung mga experiences niya. Pero isa sa mga din ko makalimutan din talaga, yung sumakay kami ng jeep papuntang Angono. Oo, kasi kailangan namin mag-edit ng video. Third year kami Oo. nito, third year college. Oo. Nandun yung editor sa Kuya ni Princess. And then, ang palatandaan namin, ang katapat nun, gawaan ng mga sirang ref. Madilim Correct. na, gabi na yon. So, hindi namin lumagpas na kami. Nandun na kami sa Umabot port. na kami sa pier. Oo, patawid ng Laguna yung kabila nun, di ba? Correct. Rizal, Oo. Parang Laguna, ano. parang Talim Island na ata yung puntahan nun. Kasi ito na yung port ng isda. Tapos, 11 ano ba yung p.m. to Kasama namin si, Oo, tas, si Sab. si Sab. Oo. Ano nga pinag-usapan natin? Nung ba't ako tawa ng tawa? Kasi nawawala tayo, tapos natatakot na tayo na Oo. baka mabagansya tayo, ganun. Tapos sabi ko, girl, tayo lang yung mababagansyang tawa ng tawa. Kasi super laugh kami sa jeep. Tapos meron pa ako sinabi na shit, baka magangbang yung mga rape ganyan seme. Tapos masaya pa. Sabi ko, yun yung tandang-tanda ko. Tapos hinang-hina tayo na hindi na natin makayanan. Kasi Mm-mm. yung Driva mabait naman sa atin. Hindi naman tayo Oo. pinabayaan ng Driva. Unikot Pero siya, sobrang tapos scary nun binaba kasi namin. wala nang pasaherong iba kung hindi Pero, kami. What if may oo. sumakay doon na Mga siguro mauna? yun, 11 p.m. to 12 midnight, ganun. Kasi pa-morningan yung, yung editing. Tapos na namin, kumbaga turn na namin para magbantay ng edit. So, magpapahinga naman yung mga nauna na doon. Kami naman yung uupo. Ganon yung eksena. Ang taray. Alam mo naman talaga, pasyente. Hirap na Ay, ganun. nakakatawa lang. Okay, next question. What's the kindest Ikaw na ba thing, to, Beth? Oo. what's the kindest thing a stranger has done for you? Stranger? Ako Parang, siguro, yung nag-travel ako ng Vietnam by myself. mm, Ito kasi yung time na 3 a.m. or 3:30 a.m. yung yung dating ko, yung lapag ko sa Vietnam. mm, So, beforehand, I already advised yung hotel na ganitong oras yung landing, ganyan yung dating ko, and then, hopefully may magsundo sa akin. Kumbaga, nag-schedule ako ng someone to pick me up, and I'm willing to pay naman. Kasi nga, madaling araw eh. So, syempre, nag-expect ako na may susundo. Cut to, wala talagang dumating, naghanap ako ng parang signage na magsusundo sa akin, wala. So, ang ending nun, bumili na lang ako ng SIM card na merong wifi para makapag-book ako ng Uber. Uber pa nung that time yung sikat. Pagdating ng Vietnam, parang Grab ata yung sikat yung mga motor and stuff. yeah. Tapos dun sa pagbili ko ng SIM, may nakilala akong Pinay. Yon. So, this is really a complete stranger. Tapos, ayun, dahil nalaman niya yung situation ko na na-struggle ako kung paano ako pupunta ng hotel. So, sinamahan niya ako. So, nagsabay na lang kami mag-Uber para hindi ako mag-isa. And then, hinatid niya ako dun sa hotel ko talaga. And then, dahil nga close yung hotel na yon, ang nakakatawa, message ulit ako sa kanya kasi nag-connect na kami sa WhatsApp eh. Sabi ko, close yung ayaw ako mapasukin, Kemerot, baka tutulog pa yung mga otauchi. Tapos, ang nangyari, pinapunta niya ako dun sa hostel niya. Tapos ayun, tinulungan niya ako mag-book. So, very helpful siya. Actually, bago pa ako mag-check-in din sa hostel, ang una kong ginawa is uminom ng Hanoi beer. So, kung nasan ka man ngayon, Jessie, ang huli kong update sa'yo nung nakita kita sa Instagram, kasi we're still connected in Instagram, but we don't talk anymore. I've been telling you even before, you're my angel talaga that time. And thank you so much. Kasi kahit nung nakulangan ako ng dollars, sa kanya na lang din ako humingi ng papalitan para di na ako lumayo. Yung ganun, sobrang meant to be na nakilala ko siya kasi I don't know anything about Mm-mm. Vietnam and yung mga
ano ba to, mga smart hacks when traveling. Yan yung kahinaan ko kasi first time ko nga mag-outside the country that time. So, thank you, Jessie, and sana masaya ka sa yung married life. Ayun. Yun Ako, lang. on top of mind, ang naaalala ko yung Grab yung galing kaming Boracay. Kasi di ba, Oo. iniwan kami sa area ng initial Grab na get namin. Hindi na siya Oo. makatawid sa mga baha. So, iniwan niya kami sa harap ng isang hotel. Tapos, sobrang struggle lang mag-book nun. Balikan nyo na lang yung Boracay story. Basta yung revamp ng Grab na gumet sa amin. Sobrang savior talaga siya ng gabing yun. Thank you so much. Oo, kasi parang yan ata yung malayo ata yung pupuntahan tapos ang daming baha na pagdadaanan pero Yes. inilaban niya kayo. Pero, tapos Ayan, to give context lang mga oo, Bex. nung magbabayad na kami, sabi pa niya, sabi ko, kuya, magkano po? Sabi niya, kahit magkano lang po ang sa loob niyo. Parang anong term doon? Basta ganun Paano something. maluwag sa loob niyo? Yon. Oo. So, naiyak pa ako. Oh my God. Parang Ayan. kung 100 lang yung maluwag sa loob. Charay. Pero binayaran ko naman ng extra si Ayan. kuya. Okay. So, next question na tayo mga Bex ha. Ito na. What's one movie you think everyone should watch? Ano ba? May naisip pa ako at this Tres. point. Charay. Yeah, you should watch Tres because I think this is the first film na ginawa natin na we felt like we're not students anymore. Na Totoo. parang, this is it. This is the real life. And it was surreal watching your own film in the big screen. And it was Totoo. UP. So, memorable talaga sa amin ng UP Diliman. Oo. Correct. So, mag-episode nga tayo nun. Panoorin natin ng live yung Tres. Bet. I-invite natin si Rogue, tapos takpan natin yung fest niya, baguhin din natin yung voice. Para. Kasi na shy type talaga siya. Correct. Pero Okay, siguro next question Titanic. please. Titanic for me, everyone should watch Titanic. Oo. Actually, yes. Ako siguro, kung hindi man Tres, siguro ang maganda ninyong panoorin. I know this is kinda boring, but always in my bucket list, yung The Revenant by Alejandro Inarritu, yung kay Leonardo DiCaprio. So, panoorin niyo siya kasi it's about vengeance, it's about redemption. So, ayan. Resilience. Wow, sorry. Ano na dyan mga Bex? Betty may ba ang episode na ito? At dahil dyan, please mag-subscribe ka na sa aming channel. And of course, huwag mong kalimutan i-comment or i-hanash ang iyong chika para sa episode na ito para pag-usapan natin. Oo, Bex. What will you tell your 16-year-old self? Ay. Thank you for that wonderful question. 16 Ayan, may kadugtong ata yun. If not CEU, given a chance, or magkaiba yan. Ibahin na lang natin para hindi masyado. Pero although kasi Sige, go. nung 16 tayo, yan yung age na magka-college tayo. Ako siguro, sobrang ko niyan. Hindi man ako scared mag-college, pero sobrang ang dami kong sinet na boundaries sa sarili ko na don't ever do this, wag kang magaganyan, wag sasali sa mga ganito. Marami akong ganong rules sa sarili ko. Siguro, loosen up a little bit. Masyado akong uptight entering college. Kalmahan mo lang baka, ganon. Ikaw? Oo. Ako, I've always dreamed of studying at UP Diliman talaga. Ever. Because that's where the university of like Jessica Soho and stuff. Yung, syempre, ito yung mga reporters na nilook up ko na hopefully makatrabaho ko in the future. May mga ganyan akong kaya lang hindi po tayo napala. Di pa tayo pinalad sa UPCAT. So, Same. ang hirap naman po kasi ng tanong kasi naman yung question ng matagalog, okay lang ba yun? Bakit ko Siknaya. sasagutin yun? Nakakaloka. Anyway, so, wala naman po akong regrets ng mga panahon na yon kasi I know I did my best and happy ako kung saan ako napunta after high school. Pero, Okay. actually kaya ako ginalingan yung first year ko sa CEU, my intention talaga was to transfer to UP. Kasi dream school ko din talaga after first year. Paras pala Meron na akong papers ng paglipat, yung ganyan. Pero parang,
ano man, corny man, pero talagang I really love the friends that I made nung first year. So parang hindi ko kaya i-let go yung friendship tapos para ako magba-back to zero sa UP. So yun, nilaban ko na lang din sa CE talaga. Wala akong maisip na advice. Siguro, ang ma-advise ko lang is, be more confident on who you are. Mm. And, laban lang. Kasi masyado akong dati, masyado din akong, paano ba, uptight. Masyado mababa yung, self-esteem ko nun. Mm. Yung mga panahon na yan. So, Girl, yun. siguro nag-bloom ka third year. Yung as in talagang full Jonah na atake talaga. Third year tayo. Pero nung first, second year, ano ka naman na nun? Under ka na din nun, pero meron ka marami kang inhibitions. Pero nung nag-third year, dun wanna find talaga ang laban ng Jonah. Ganun. Oo, kasi nga, bakla na ng full-blown na baka kabaklaan na. Kasi ito yung time na nag-join ako ng Getter Guild, which is yung Mm-mm. CEU Dramatic Guild, mga Bex. Ayan. So, ayun na nga. Speaking of CEU, ito ang kadugtong din sa question ng ating sender. Sabi niya, if not CEU given a chance to go back in time, which school would you want to attend to? So, ayun, nabanggit ko UP talaga. Yung gusto ko talagang attendan. Kasi feel ko na parang shit, scholar ng bayan, ganun. For the poor, charot. For the smart people ang atake. So, talagang kayang bet na bet. Kaya, hindi siya meant to be para sa akin. But, kahit na gano'n na nangyari, I'm very happy na si Iyo ako nag-ending. Kasi kung hindi ko makikilala si Mel and the rest of my friends there. Pero wala sanang Baxters ngayon. Aray. Ako din Correct. UP din Correct. talaga dream school ko. Ang in-applyan ko lang was UP and UST. Confident. I didn't get in both kasi parehas yung pinili kong course was quota course. So, Parehas tayo. dapat San Mm. Beda. So, Gora kaming Beda. Wala akong bet na course. Eh, ang katapat ng Beda, CEU. O sige, try mo dyan. Eh, may broadcast. Yun yung pinaka first choice na course ko talaga. So, yun, inilaban ko na. Yun. Pinagalitan pa ako nun ni mother kasi hindi ko Parehas sa kanya tayo. pinaalam yung Ateneo Kineme. Kasi, di ba, Atenista yung nanay. Bakit hindi mo sinabi? Tapos na yung, entrance exam ng Ateneo. Ganun, ganun. Ayoko naman kasi. I'm not you. Charek! Hindi tayo parehas I'm ng not brain. alpha. Charet. Oo, I don't have your Ganon. brain. Correct. Oo. Ayan. And then, eto na, next question. Any travel Bex episode soon? Naku, Levi, maraming salamat sa question na to. Alam mo, we are really hoping to have a travel episode. Tapos i-feature namin kung nasan man kami naroon at ang ambush interview on the spot. Correct. Bibigyan namin ng time yan. Di ba, Bex? True. Ang target namin ngayon ay birthday ni Bex, which will be September. So, tingnan natin kung what will come to fruition. Fruition, keratin. Oo, tingnan din natin kung gaano kadami ang racket na papasok bagong araw na to, no? Kasi naknaka ng gastos to, mga Bex. Kaya kailangan paghandaan. Basta pag nagta-travel kasi ayoko nagtitipid. Yan yung ano ko. Kasi when you're traveling, that's meant for you to enjoy. Kaya Mm, dapat, enjoyin mo siya na hindi mo iniisip na, ay, gagastos ako ng ganito. Dapat ready ka. mm, Yun. true. Ayan, eto next. Bakit daw mas okay pa minsan mag-out sa strangers than sa sariling pamilya? Asking for a friend. Ay! Ay! Sige, Bex, Panoorin ikaw mo yung sagutin mo to. meron akong related, review of related literature. Wow. Panoorin mo Wow! yung Love Simon. Masasagot dun yung sagutan, ay yung katanungan mo. Pero ano kasi, siguro kasi, if yung sa stranger, walang judgment kasi hindi kanya kilala fully. Walang judgment. And then, also, parang kung iligwa ka niya, kung hindi niya magustuhan yung pag-out mo, pwede mo siyang iligwak din sa life mo since stranger siya. Pero yung family mo, di ba, it's so hard to let go of your family. So, merong ganong risk. So, mas ano talaga, it's a lot easier to come out to strangers. Actually, kahit sa friends, mahirap dahil you can lose that friend. Correct. Ako siguro, that maybe it's easier to really open up sa strangers because they don't know you. So, uh, walang inhibitions, walang judgment. So, parang wala siyang karapatan i-judge ka kasi hindi ka nga niya kilala at all eh. So, kung ano lang sasabihin mo, papakinggan ka lang niya. Parang meron na siguro siyang advice pero in general but not really personal because that person doesn't know you at all. Kaya, yun yung dahilan sa palagay ko kung bakit mas madaling mag-open up sa stranger. Totoo. Pero panoorin mo yung Love Simon, masasagot doon yung question.
with Ayan. example. Go, Bex. Ay, sorry. Okay, next. Okay, next na po tayo. Is Filipino time something we should cancel already? Cute ba talaga or disrespectful? I think this is really disrespectful kasi Mm. sa totoo lang, no, before you go out, I mean, before ka umalis ng bahay, ano, di ba, nagugugol ka ng time, mag-ready. So, sabi mo ng 1 hour or 2 hours ka nag-ready. So, pag late yung kasama mo, tapos 1 hour late pa siya, dahil medyo nakakaumay talaga yun Mm. sa palagay ko. Ako, Kasi same. parang nag-alat, oo, nag-alat siya ng oras for that. Tsaka mas maganda siguro kung yung may courtesy na magsabi na, I'll be a little late, Mm. ganyan. Kesa yung wala ka talagang sinasabi at all, tapos pa-follow up ka pa. So, medyo mahirap yun. Ako, I'm guilty with this at some point kasi lagi talaga ako nalilate. And it's hard. Wow, it's hard. Kasi nga, mabagal talaga ako, tapos ang dami pa nangyayari in between. But anyway, that shouldn't be a reason. We should always be cautious on time. Siguro kung katulad kita, na laging na late, you can set a time na kung 10 yung usapan, o let's say 7 ang usapan, gawin mo 6 yung usapan sa utak mo. Mm. Para ready ka na by 7. parang na-insert mo na yung pagiging late mo, ganun. Totoo. Ako sobrang punctual as a person. Alam niya ni Bex, no? Ayoko nali-late, Oo, alam ko yan. nagpapanik ako pag late na ako. Kahit anong ganap pa yan, no? So, yeah, I think yung sinasabi ko kanina about cancel culture, no? Yung dapat nagka-cancel tayo ng mga norms and beliefs na nakasanayan natin pero hindi maganda. Katulad nitong Filipino time. Tama. Tama ka na. Tayo, pang respeto sa tao na Correct. baka imi-meet mo, ganyan. Yun. Mm. Next Ayan, question. Go Bex. Why do Pinoys love gossip but hate confrontation? Eh, totoo yan. Bakit Totoong-totoo nga din ba? to, Bex. Ako sa palagay ko, um, usong-uso Parang, talaga chismis kahit saan naman oo. yan. Kasi nga, you're not getting the initial reaction of the person that you're talking about. Unlike na pag confrontation, you don't know what to expect. Like Mm-mm. kung tatanggapin niya ba yung sinabi mo or hindi. And siguro nandun yung takot ng tao na baka magalit to sa akin, baka hindi na kami friends. And then I think it's more comfortable for other people to talk about someone behind their back kasi nga, they feel like mas lesser evil siya. Kasi hindi mo siya nasasaktan directly. Hindi naman niya alam eh. So Mm-mm. parang ganun. Parang ganun, Ferg. Ay, pero may panood ako sa TikTok sounding na ang chismis daw ang dahilan bakit walang serial killers sa Pilipinas. Kasi bago pa magkaroon ng second victim, na-chismis na yung unang Alam natin ang buhay ng mga kapitbahay natin, ng mga kabarangay natin, Correct. kaya daw hindi. Pero yeah, I agree na ayaw ng discomfort na tsaka din talaga, there's malaking factor yung insecurity ng mga Pilipino. Kaya ano, kaya mahilig natin mag-chismis kasi insecure tayo sa kanila. Tapos ayaw natin na confront tayo kasi mayroon tayong insecurity na hindi natin kakayanin yung bakbakan. Mga ganong kineme. If that makes sense. Go, Bex. Um, okay, next is, if you were a warning label, anong nakasulat sa'yo? Ako as a sensitive person, fragile, handled with care. Yan. Ay, Ang bilis ng ako, magdamdam. ako siguro, yung go, yung green, go lang ng go die. Kasi personality ko na yun eh. Like Mm-mm. kahit hindi mo to alam, go ka lang. Kasi naniniwala ako ng bagay ay napapag-aralan. So, don't limit yourself na parang binigyan ka ng ganitong task, you cannot do it agad. Reflect muna and I think na we have already the resources within our reach. So, Mm. kayang-kaya mo yun kahit ano pa yung challenge na yan, go ka lang ng go. Kaya go. Yan. And then next, what's at Ayan, the ito top na. of your bucket list? Ako makapag-produce ng fashion Ah, show, full-on fashion show for me. Yun lang. ay, Destination-wise, Czech Republic. I love it.
Ako, siguro on top of my list is, ayun, mabuo na yung ano ko, yung talagang digital marketing agency na gusto ko. Kung hindi Mm. man yun parang something related to having my own production house, ganun. Pero Yun. meron kaming Kasi yun dream, naman talaga yung happy place ko. meron tayong dream together. 'Di ba? Alam Yes, mo we have a 'yan. dream together. Di ko pa rin nakakalimutan yun. To wear your dress sa Oscars. Yes, or Isa rin sa can. mga ano, Mm. or can. Ayan. Her Isa rin sa attending mga, ako na rin, as the director, ganon. Or producer. Sa correct, attention ng Cannes or ng Oscar, suot yung design ko, ganon. correct. Ayan, and syempre last question na po ito, no, bago tayo mag-wrap up mga Bex. So, meron pong, actually, kakapasok lang nito kaya biglaan, ano, nasa na ba yun? Ayan, ito may nagtanong po, gaano daw ba dapat kadalas kasama ang jowa, mga Bex? Ano sa palagay nyo? Ikaw ba, Bex? Ako Anong take mo depends. dyan? If you don't live together, tapos let's say, nag-work kayo parehas, ganyan. Once a week, carry na yun. Tapos hindi naman kailangan for me, I don't think kailangan buong weekend. Ang ideal for me, like, makikita ng Saturday ng hapon and then maghihiwalay ng Sunday ng umaga or ng tanghali, ganun. Para may time ka pa din. Pero ano yun hindi yun, siguro like kung may family event or may importante kang gagawin, pwede namang mag-skip. Hindi naman for me dapat always, ideally, Oo, it doesn't weekly. have to be, Pero kung may circumstances na hindi po pwede, wag ipilit. Okay lang naman din yan. How correct. about, Kumbaga ikaw as naman, someone na laging kasama yung jowers? ayun, paano ko ba explain? I think, it's best na once a week, pero it doesn't, like what you said, it doesn't have to be religious na once a week Mm. you have to see each other. Pero, ewan ko, sa perspective ko lang to when you're so in love, parang shoot, ako lang na lang everyday, gusto mo na lang kasama. May ganun, dumating ako sa ganung stage ng buhay ko. And Mm. I think once a week is never enough. Siguro pag sobrang love na love mo lang, Lalo talagang na pag in you're the drawn to beginning that person, ganun stages. yung level. Oo, yung nasa honeymoon phase pa kayo. Mm. Pero in reality, better po na at least once a week, no? Di naman niya kakainin yung buhay mo, just once. Isang beses lang naman sa isang linggo. Kung hindi kaya, edi move tayo sa next. Kasi ito lang ang logic dyan, no, mga Bex. Ang mga tao nga na nasa LDR, hirap na magkasama. Parang always longing to be together. Tapos Totoo. ikaw na nandyan lang malapit sa'yo, hindi mo pa makita. 8 pesos na naman tayo Ay, papasok, Bex, eh. pabalik sa Kaya 8. parang, kaya parang, oo, Balik-balik kaya to CEO, nakaka-frustrate my yung God. mga Konting effort naman. Putang ino. Ay, sorry. Gigil pa din. Ako yung kaya gigil. ano, kaya nakaka-frustrate yung mga ganyan kasi when you have a chance to be with that person, do it. Especially, Mm-mm. mas lalong nag-ignite yung kagustuhan natin. Ako, personally, to be with that person, especially nung nagkaroon ng pandemic. Mm. Kasi that pandemic really hits you hard. Like, what you will do? Diba? Tangina, makikita ko pa ba to? Paano kung mamatay ako nang wala to? Yung ganun. Totoo. Never ko na-experience to. So, you always have to think every day as if it's your last day. Ganon. Yun lang Mm. yung siguro yung take ko dyan. Yan. Thank you so much mga Bex for sending in your questions and sana nasagot namin yung mga katanungan nyo and may saysay naman yung mga chika namin dito. Correct. At dahil dyan, ituloy-tuloy na natin to. Ayan, Go. ano ba ang dapat nilang panoorin, Bex? Dahil this week tayo ay Watch Mo na Taste. Ayan, hanapin nyo sa internet yung isda. In connection to the Taal, sorry lang, hindi. This is an indie film nung 2011 pa yata to. I think Cinemalaya siya. Starring Sherry Pie Yes. Picache. Ang ganda lang. Naadi kasi ako recently sa mga Pinoy indies. Tapos kakanood ko lang din ng Too Cool to Be Forgotten. So yun, watch nyo yung mga ganyan. Mga Pinoy Where indies. they can watch it? Is it on Netflix, Oh, HBO, hanap ng illegal na Prime? link. Hanap ka lang ng illegal na link. Illegal na link. I love it. Ano ng piracy, De, sarot lang. Pero abangan nyo, I would recommend you guys, kala mo talaga bayad siya, Sunshine, ipapalabas siya next week, or basta ngayong July, starring Maris Racal na nanalo ng best film sa Berlin. Ano siya, promising. I'm gonna watch it. You Love should it. watch it also. Ikaw, Ayan, ako Bex? naman mga Bex, panoorin nyo na, mainit-init pa, kakadrop lang.
Squid Game Season 3, sa mga fanatics dyan, this is your time to watch it. Go for it. Nasa episode 3 na ako, kaya wag muna kayo mag-spoil sa akin. Mag-spoil kayo next week, kasi this week ko yan matatapos. And then, ano na ako, just so you know, Icon, ano na tayo, naging fanatics na po tayo ng Cat's Eye, ang global girl pop group. Kaya nakakatuwa, kasi meron tayo dong Filipino represent si Sofia. So, Lavan. Diba? Popstar Academy on Netflix. Tama? Oo, Popstar Academy on Netflix. Yes. Ayan. Dahil hindi matatapos ang episode na ito nang wala kayong nalalearn dahil deserve nyo maging Bakla, ito ang ang word of the of the best. Bex. Ayan, very, very basic. Ito ang na-experience namin sa UP Diliman habang nag-i-interview. Ang best word of the Bex natin ay genetica. Na ang meaning ay maginit or mainit. Genetically, ganyan. Diyos Oh, ko. God. Ayan. Okay, So, yun na ayan. naman. Maraming salamat mga Bex sa pag-tune in at patuloy lang ang support, i-like, subscribe, comment, mag-follow na kayo sa amin sa lahat ng social media platform namin from Facebook, IG, YouTube, Spotify, ayan, Apple Podcast, nandyan kami lahat. TikTok, ilaban nyo na kami para mas maganda ang mga content Pero, at kung saan na tayo makapunta. Charet. also pala, baka maligwak na yung Nyesbook. Baka mag-Spotify Nyesbook. and YouTube na lang kami ng upload ng full episodes. Pero magiging active pa rin naman kami on Facebook. Ganyan. Para lang mas, Oo, sa mga chismax. Oo. mas concentrated yung views on YouTube and Spotify. Ayan, if you Correct. haven't yet, rate nyo na ang aming show ng 5 stars, especially if you are on Spotify or on Apple Podcast. Ganyan. And, ayun, thank you so much. Always be kind. Siyempre, anong hashtag pag umabot sa dulo ng episode? Kaya this. Ayan na. Kaya this. Ayan. Thank you mga Bex. Always be kind and happy weekend in advance. Totoo. Kahit Wednesday ba? Laban. Bye-bye. Always be kind. Bye! You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars. Tapos agad-sagad yung episode. 2 hours. Muntik pa hindi umabot. O siya, thank you so much. Chat-chat tayo. Matatapos na Bex. to eh. Gora. Bye, thank you. Bye.